Pareho lang yan. Pareho lang yan. Sa 30 taon kong trabaho ito, mas nakikita kong hirap ang isang alcoholic makapagbago, makalaalpas sa addiksyon. Bakit? Punta ka lang sa kanto, may toma na eh. Legal. Number 2, di ba, pag mas malakas tayo uminom, mas tinitingala tayo? Tama, di ba? Ako, mas marami ako mainom, mas makapalang mukha ko. Lahat kaya kong ligawan. Di ba? Mataba ako eh. Kailangan kong, ng lakas ng loob, kuhanan ang alak. Ang bato, naaaning pa ako eh. Di ba? Pero sa alak, masarap. Di ba? Lakas ng loob. So, mabalik tayo sa ating topic ngayon. Di ba? Pag-uusapan natin bakit dahan-dahan. Di ba? Ay, hindi po yan. Rason at katwiran. Hindi po yan. Rason, katwiran. Ano, wala dyan. Wala po. Palpak si Edwin. Bale, may papel naman tayo. Sorry, huwag na tayo maganyan. Ha? So, number 1, taas ang kamay, ha? Pag nagsabi ng totoo, hindi ibig sabihin tatagal kayo rito. Baka mapadali pa. Yung iba kasi ayaw magkwento kasi baka lalong tumagal. Di ba? Sino nakakaisip doon? Bukas, sino sa inyo may dalaw bukas? Okay. Ngayon pa lang, i-explain ko sa inyo bakit namin kayo hindi pinagsasabay ng dalaw. Kakausapin muna namin. Kasi napapansin namin, pag tinatanong namin yung mahal niyo sa buhay, kung paano sila napinsala, Kuya Lika. Paano siya napinsala, ang gagawin ng adik, hindi lang ikaw, marami sa atin, puta pipisilin. Huwag ka magsasalita dito. Di ba? O ano, tama? Ganun ang galawan eh, di ba? O, di ba? Puta. Sabi ko, tangin ng mga to, mga ulul, akala, hindi ko gawain yon. Gawain ko rin yun eh. Kaya hindi mo lang kayong pinag-iipin. Yun lang ang ano doon. Okay? Pero para bukas pa yon. So, ito ang mga iba-ibang rason o katwiran bakit hindi nagpapagamot ang isang adik o lasenggo. Takot mahusgahan. Sinong huhusga sa atin? Ang lipunan, mga kaibigan, kapitbahay, yung mga ano yun? Mga marites. Takot tayo sa mga marites, guys. Alam nyo, ba't binigyan ko ng kopya yung mga yan? Ha? Operado yung dila ako eh. Maya-maya mapapagod ito. Magtuturo ako para take over. Okay? Takot mahusgahan. Ba? Kahit tayo sarili natin, hindi natin nahusgahan. Sino walang amin na addict sila? Kaya nyo amin na addict kayo? Halos lahat. Wow, very good. Oh, uwi na, uwi na. Pwede na umuwi. Mas pasundo niyo na ito bukas. Takot mawala ng hanap buhay. Hindi tayo amin kasi tatakot tayo, di ba? Ito. Sino sa inyo nagbibitaw? Wala? Nagbibitaw. Oo. Sino? Bebenta. Oo. Di ba? Bukod sa pera, bukod sa gana ng pera, may dating eh, nagtutulak. Diba? Daming chicks. Diba? Yung tabakong to, itong itim kong to, ang daming chicks pag kailangan ng bato. Minsan papasok ako sa bar, kakaplogin pa ako eh. How are you? Sabi ko, tangina mo, bato lang hawak mo eh. Diba? Oo. Yun yung dating. Natakot na, siyempre masarap yung pakiramdam, mawawala yung dating. Takot mawalay sa mga kaibigan. Tao at droga, di ba? Yung akala nating kaibigan. Kadalasan, mahirap man tanggapin, yung mga akala nating kaibigan, meron ba tayong tunay na kaibigan pag nasa gamitan? Wala, di ba? Pag marami kang bato, best friend, di ba? Pag wala na, tangina mo, tabla.
Pag dinilayan natin mamaya, pag nag-group tayo ha, takot matanggal ang maskara. Ako, nung gumagamit ako, may maskara akong suot-suot eh. Siga ako, ganito ako, ganyan ako, di ba? Pag walang droga, mas malakas sumilip ang katotohanan. Diba? Ano ba yung katotohanan ko? Ako to, ewan ko kayo, mabantingin ko sa sarili ko. Diba? Wala, ha? Hiya. Diba? Nahihiya tayo. Natatakot. Diba? Natatakot. Isa rin sa maskara natin, yung mga kalokohang ginagawa natin eh. Para makagamit eh. Diba? Sino na makla? Oh, meron. Okay? Tandaan ko yung isang lecture dito dati, ginugulat ako ng isang client. Sabi niya, ako nga sir, nagbebenta ako ng dugo eh. Parang nagmamalaki pa, di ba? Ganun ba? Wow! Sino sa inyo nagbebenta ng tamod? Pareho lang yun eh. Di ba? Namakla. Pasensya na kayo, yung lingwahe ko, usapang adikto. Diba? Kahit may nakandito ako sa Stanton to, addict pa rin ako. Diba? Bakit ko kailangan paramdam yun sa inyo? Kasi alam nyo, hindi ko kayo huhusgahan. Bakit tumutulong ang ugnayan sa inyo? Karamihan sa amin, galing dyan sa upuan na yan. Na hindi kayang, kahit anong buti ng loob ng isang taong tumulong, iba ang bitbit ng kapwa addict. Kasi alam natin yan eh. Diba? Takot tayo na kailangan natin maging totoo sa sarili at kapwa-adik. Takot tayo, di ba? Takot ito pa rin yung maskara. Nasa number 5 tayo. Meron bang sasalo dyan? Meron bang sasalo? Number 6. Ay, 7. Takot sa real talk. Yung totoo. Takot maging totoo. Takot kumuha ng sponsor. Diba? Alam niyo na ba ano sponsor? Ha? Pagkakatiwalaan. Gagabay. Hindi magbibigay siya ng pizza, ha? Hindi magbibigay ng pera, ha? Kasi minsan may sponsor na, ate, bili mo naman ako ng makeup. Hello? Hindi kasama yun. Diba? Or kuya, walang panggatas yung anak ko. Diba? Hindi kasama sa recovery yun. Ay, nabudol ka, nabudol. Meron. Oh, si Aldi naman po, nangangawit ng aking dila. Tama. So, ako si Aldi, isang adik. Sige. So, saan na tayo? Kawalo. 7. Oh, diba? Real talk, diba? Sa meeting, you know. Hirap na takot siyempre, baka mamahusgan. Magkakasundo itong mga ito eh. Pag nag-share, baka sabihin, ay iyakin, may hinaloob. Diba? Na, ay wala naman dating yung kanyang karanasan eh. Pero, takot mahusgahan. Yun pa rin yun. Kaya real talk. Kilalang macho, kilalang lalaki, iiyak. Kahit pasakit na pinipigilan. Di ba? So yun yun, takot sa real talk. Mahirap aminin ko ano tunay na nararamdaman at tunay na pinagdadaanan. Di ba? Sa ngayon, okay dito, walang iniisip at pagbalik sa labas. Di ba? Kawalo, takot harapin na magiging maaaring maging tingin sa kanila ng ibang tao. Parang gano'n, pahusgahan din. Siyempre, ang hirap bumalik. Di ba? Siyempre, gusto natin magbago, pero parang madami yata tayong kailangang bitawan. Di ba? Lahat nagmumula sa takot yun. Yan, Yung takot harapin ang sariling katotohanan
Di ba? Di ba? Bisa may kwento. Ang kwento ko malaki na yung nautang kong pera. Hindi ko alam kung paano ko babayaran. Tumira ako ng tumira. Lalo lumaki yung utang. So habang tumitira ako, nakalimutan ko yung katotohanan. Nakalimot ako. Lalo palang lumalaki yung problema ko sa pagtira ko. Sino ba sa inyong may gano'n? Bakit mo? Ano sa iyo? Utang din. Pera. Kayo po? Utang din, sir. Aba, pera. So lahat yata problema yung pera. Ha? Sino pa? Yung mga kababaihan. Di ba? Pera din. Ginagaya yung example ko karanasan ko yun Walang ganyan. Bisan nga, manimit ganon. Oo. Di ba? Wala ditong takot maiwan ng asawa. Dumami asawa. Dumami. Sir, Oh. naghiwalay kami ng asawa ko dahil sa kakabisyo. Oh. Ngayon sir, di ko pa Ayun. Hello. Sige. Yun, kasampo. Ito ang sa akin, mahirap, takot sa mga magbabago sa iyong uri ng pamumuhay. Yeah. Kung tumitira tayo, titira lang, tapos pasarap na. Pag hindi na tumira, malinis na, magbabago ugali, magtatrabaho, magsusulit. Diba? Yun ang mga dahilan doon. Bakit nakakatakot? Saka walang kasiguraduhan kung tatanggapin ba ako ng pamilya ko o ng asawa ko o mga anak ko. Ano kaya ang nararamdaman nila? Yun ang mga tanong na sumagi sa akin nung nag-rehab din ako. Nagbago nga ako. Paano yung mga nagawa ko dati? Absuelto ba yun? Ganon-ganon na lang. Oh. Miss Day, ikaw. Gusto mong contribute? Oh, sino? Hindi ka takot, baby Rot? Yung number 11. Ito na lang. Yeah. Oh, sige. Joe ay pamilya. Oh. 10. 10 muna. Teka. Put it there. Why? Lapel to. Nagre-records. Ganito na ugnayan ngayon. Kaya kayo nasisilip May lapel pa Hello, magandang hapon. Ako po si Day. Medyo matagal-tagal po kaming hindi nakabalik dito. So, 2 lang talaga? 3? 3 lang? Okay. So, gusto ko balikan yung yung takot sa mga magbabago sa iyong pamumuhay. Sino dito yung ang alam lang ay magtulak? Ay, wala. Diba? Yun lang alam mo Paano paglabas? May takot? Kaya natatakot na paano paglabas? Pagtapos dito, anong pamumuhay ang dadatnan natin? Siyempre, hindi tayo pwede magtulak ulit. Pwede pa ba? Di na, di ba? Alam nga naman, magtutulak lang tayo, hindi tayo titira. Kaya niyo yun? Pwede? Boss! Huwag kang Huwag kang tatambay sa... There you go! So, Angeles, guys. Di ba? Yun din yung naano sa akin Kung ayaw mo maggupitan, so malinaw sa atin lahat yon. So, pwede pa ba tayo magtulak paglabas? Para sa mga kababaihan na nagbenta ng, aliw, pwede pa ba natin gawin ulit yon? Di na, di ba? May takot ba? Oo, paano kung yun lang yung alam ko? Diba? Kung kasing sexy mo ako, diba? Parang, yun lang ang alam ko
So, isa yan sa hadlang para mas alam ko yung buhay kapag nagbebenta ako. Tama? Alam mo resulta. Gamit. Basta kompleto gamit, bibigyan ako ulit. Tama? Walang onsehan. Diba? Pag walang onsehan, makakagamit ka, bibigyan ka ulit eh. Tama? Alam ko mangyayari. Eh paglabas, di na pwede. Tricycle, pwede. Pero yung takot, na paglabas ko, hindi na ako pwede magtulak, anong mangyayari sa buhay ko? So, isa yan sa mga balakid. Hadlang, di ba? Tama? Agree? Malinaw? Takot na baka mawala ng babalikan na asawa, jowa, kabit talaga. Pamilya, barkada. Sino na dito ang nahiwalayan ng asawa dahil sa drugs? Appear. Hirap, no? So, kayo pa ba? Hindi na po. Yung, sa trabaho po palengke noon, meron po akong, biro-biro lang po na kilalang babae. Yung babae na yun po, maghanap din pala dito. Maghanap din po ako, hanggang sa naadyaman ko na po. Patay. Ayun. Yun. Yung pong pamilya ko, nakalimutan ko na. Tapos yung babae, marulong pang maglaro. Wala. Yung nakita ko sa kanya, wala sa... Asawa mo? Ayun, naiwan ko yung pamilya ko. Yun ang pinag-isip ako ngayon sa... Sa ngayon, paglabas mo, mag-isa ka na. Baka babalikan mo pa yung... Hindi po nga... Alam naman po ng asawa ko nandito po. Okay. Hindi po pinapadala niyo po. Tama nga. Di ba napakaswerte mo? Sino pa dito ang iniwan? Ilang taon po. 1 year old, 8 years old, tsaka 3 years old yung anak ko. Maganda po yung trabaho. Yung una ko pong asawa, nagmagamit na po pala. Hanggang sa naituro niya sa akin. Babae ang nagturo. Babae talaga may kasalanan. Si Eva ang nagbigay ng mansanas. Dahil naituro niya ako. Naituro niya po ako. Ako naman ang sumunod na konti lang yung dala ko. Pupunta sa ibang bahay na maraming at yun, kinagawin ko yung mga anak ko. Ikaw lang. Tapos nakapag-asawa po ako dito na swerte naman po ako na ginano niya po yung mga anak ko at saka wala pong halong pagit na bisyo. So siya walang bisyo, ikaw lang. Dati po, 7 years na hindi ko magamit. Dati po akong nakulong. Okay. So may takot ka ngayon na pag... Hindi naman po. Di naman. Kasi wala po siyang bisyo na gano'n na mabigat eh. Very good. Salamat. Sino pa? Wala po ang kaibigan. 10 taon pa lang po yung anak ko. Naghiwalay din kayo. Wala nang communication. Umaasa ka pa ba na magkakabalikan kayo? Salam. Ikaw, Elmer, umaasa ka pa ba magbabalikan kayo? Now's the time. Friends na lang kami. Kasi habang tumatagal yung pag-recover ko, napansin ko, unti-unti maayos din yung hindi dun sa gusto ko na dalawa yung asawa, tatlong asawa. Hindi ganon. Naayos ko rin, naiintindihan hindi namin yung kung bakit kumantong yung sitwasyon namin sa ganyan. So yung pamilya ko dati tayo, ngayon yung mga anak ko medyo malaki sa rin kahit iba yung partner ko. Ngayon nasa unti-unti umaayos, yun yung mahalaga. Nung inayos ko yung sarili ko, umaayos din yung
di paligid. Thank you. Yon. So, etong takot na baka mawala ng balikan, na, nung tumira ako ulit, kasi halos sabay kami, di ba? Tumira ako ulit eh. Iba yung takot ko noon, baka hindi ko na siya madatnan, di ba? So, tinulungan naman niya ako, inantay naman niya ako, di ba? So, bukas, anniversary pala namin bukas. No? 7 years na ulit kaming magkasama na malinis. Malinis meaning kahit ibang relasyon sa ibang lalaki, siya naman, 7 taon na rin na walang, makita niyo naman ang pogi, di ba? Kita niyo naman ang ganda ko, walang nga naman. Baka naman. So, nung nagtanang kami, 7 years ago, pagka